Magandang umaga po sa bawat isa. Talagang napakasarap na tayo po ay nakikita-kita tuwing araw ng linggo. Ito po ang ating pong Sunday celebration. Ito po yung ating pong Sunday service. Ito po yung ating pong pagsamba sa Panginoon. At magandang umaga din po sa bawat isang nasa online service po ngayon, nasa bahay. Nawa po, kayo din po ay panalangin po namin na kayo po ay makasama din po namin dito sa gawain na to tuwing araw ng linggo. Amen. Alam niyo po, ngayong pong noong buwan po ng August hanggang ngayong buwan of September, ang ating pong topic is about covenant. Hello? Kaya aga-aga pa parang natutulog na tayo. 'Di ba? Para bang 'di ba, ang ating pong topic is about the covenant. Ano ba yung covenant? Lagi pong pinapaliwanag ng ating pong pastor, lagi pong sinasabi ng ating pastor na ang covenant ay yung tipan, ang covenant ay promise ng Diyos, ang covenant ay yung kalooban ng Diyos, ang covenant is agreement ng Diyos sa atin. Ang covenant is treaty ng Diyos sa atin. 'Di ba? At itong buong buwan ng August hanggang ngayong September, talagang ang covenant ang pinag-aaralan po natin. Bakit po? Kasi napakahalaga ng tipan ng Diyos. Napakahalaga ng pangako ng Diyos sa buhay po natin. Pag hindi po natin naintindihan yung tipan ng Diyos, pag hindi po natin naintindihan yung mga pangako ng Diyos, alam niyo po, ang salita ng Diyos, ang Biblia, is the covenant of God to us. Ang buong Biblia po, nandito lahat yung mga pangako ng Diyos. Narito lahat yung mga salitaan ng Diyos. Narito lahat yung mga bagay na sinasabi ng Diyos para sa atin. Nandito lahat yung kaisipan ng Diyos. Kumbaga, ang Biblia po ay kompleto na. Ito po yung kompletong covenant ng Diyos sa buhay po natin. At alam niyo po, nais ko pong sabihin sa inyo, gusto ko lang po i-share sa inyo, sa buhay ko po bilang Kristiyano, dahil 10 years old pa lang po kami, talagang binabahagi na sa amin ang salita ng Panginoon. Sinasama na kami ng nanay ko sa Sunday school. Ang lolo ko ay born again, ang nanay ko ay born again. Quote and quote, born again, di ba? Born again na Christian. Pero alam niyo po, nung 10 years old ako, 11 years old ako, 12 years old ako, binigyan ako ng Bible ng nanay ko. Pero never kong binasa ang Bible. Nung mag-high school po ako, siyempre, first year, second year, third year, fourth year, seldom kong binasa ang Bible. Seldom. Anong seldom? Kapag may matinding problema lang sa pamilya, doon lang ako nagbabasa ng Bible. Diba? Pag walang problema sa pamilya, hindi ako nagbabasa ng Bible. Nung mag-college ako, that's the time na talagang si Lord ay kumilos sa buhay ko. At talagang hinimok niya ang puso ko, nangusap talaga siya sa akin, buklatin mo yung salita ko. Buklatin mo ang Biblia. Until such time na naintindihan ko na ang Biblia pala, ito pala yung covenant ng Diyos sa buhay ko. Nandito pala lahat yung mga bagay na tanong ko sa buhay. Nandito pala lahat ng mga bagay na magbibigay ng kaliwanagan sa buhay ko. Nandito pala lahat ng bagay na kung saan iniisip ko, ano ba to? Ano ba yan? Ano bang kaisipan ng Diyos? Ano ba ang puso ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang purpose ng Diyos? Ano ba ang pangako ng Diyos? Nandito lang pala sa akin harapan, pero hindi ko binabasa. Binabaliwala ko. Until such time na naintindihan ko na ang Biblia is salita ng Diyos. Until such time na naintindihan ko na ang Biblia is the covenant of God to man. Doon ko po sinimulan basahin ang salita ng Panginoon. At doon ko naintindihan yung covenant. Diba? Yung covenant ng Diyos sa atin. Actually, pag binasa mo sa Genesis pa lang, nandun na yung covenant ng Panginoon eh. Pag binasa mo sa Exodus, lalong pinatindi ng Diyos yung kanyang covenant kay Moises. Pag binasa mo sa Deuteronomy hanggang sa 5 books of Moises, hanggang sa ating pong sa panahon ng Panginoon Jesucristo, lalo yung pinagtibay yung kanyang covenant. At alam niyo po, yung covenant, yung agreement, yung treaty ng Diyos sa atin, ito po'y pangwalang hanggan. Lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa, tandaan po natin, lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa, as in lahat ng bagay, matatapos, masisira, mawawasak, mawawala. Pero ang salita ng Diyos ay hindi po lilipas.
ito po'y pangwalang hanggan. Ang kanyang covenant ay pangwalang hanggan. At ito ang dapat natin panghawakan, ito ang dapat natin tayuan, ito ang dapat natin ipamuhay, ito ang dapat natin gawin, ito ang dapat natin maging kultura, ito ang dapat natin maging buhay. Ang covenant ni Lord sa atin. Yung salita ng Diyos. Yung salita ng Panginoon. Kaya nga po, may mga anak ng Diyos, hindi naman marami, may mga anak ng Diyos na kapag hindi naintindihan ng covenant, namumuhay pa rin po sa kahirapan. Namumuhay pa rin po sa sakit at karamdaman. Namumuhay pa rin po sa pagkatalo. Namumuhay pa rin po sa mga bagay na nagpapahirap sa kanila. At ang pinakamahirap, namumuhay pa rin po sa kasalanan. Kasi nga po, hindi po naintindihan ng covenant. Kaya nga po mapalad po tayo dahil talagang pinapaunawa sa atin, pinapaintindi sa atin, binubuksan ng Diyos ang ating isipan, binubuksan ng Diyos ang ating puso, binubuksan ng Diyos ang ating pong kalooban, binubuksan ng Diyos ang ating tenga, binubuksan ng Diyos ang ating pong mga mata para makita natin, anak, ito ang para sa iyo. Ito ang ibinibigay ko sa iyo. Ito ang salita ko. Ito ang buhay mo. Ito, ikaw. Diba? Because of the covenant of God. Diba? Ito yung covenant ng Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid, mga minamahal, time and time again, kahit mag-preach, kahit yung preach niyo ng covenant, not unless na talagang mag-sink in sa atin, ma-inculcate sa atin kung ano ang kalagahan ng covenant, hindi po natin to ipapamuhay. Hindi natin to ma-appreciate. Kaya nga po lagi natin sinasabi yung covenant ni Lord, yung covenant ni Lord, yung covenant ng Diyos, covenant ng Panginoon. Kasi mahalaga po to. Kaya alam niyo po mga kapatid, kahit meron tayong PowerPoint, nakikita natin yung word ni Lord sa harapan. Yung mga kanta sa harapan, lahat nakikita po natin. Kahit na meron tayong PowerPoint, mga kapatid, mga minamahal, kailangan po natin magdala ng Biblia. Kailangan po natin ng Biblia, mga kapatid. Bakit po? Kasi yung Bible po is covenant ni Lord sa atin. Dalhin po natin to araw-araw. Diba? Literally, dalhin po natin to. Kahit na meron tayong Bible sa ating pong cellphone, sa ating pong laptop, or even sa ating pong mga gadget, iba pa rin pag may dadala kang hard copy na Bible. At binabasa mo to, minimeditate mo to, kasi hindi lalabo ang mata mo dito sa hard copy. Diyan sa gadget nyo, lalabo ang mata nyo dyan. Bakit? May radiation yan eh. Di ba? Hindi po ako nagpapatawa. Totoo po yun. May radiation yan. Di ba? May impact sa inyo. May impact yung word sa inyo, may impact din yung radiation sa inyo. Pero ito, safe ka dito. Bakit? Kasi kung malabo yung mata mo, wala nang lalabo pa hindi ka naman lalabo ang mata mo kasi nga, wala naman itong radiation. At kung malabo ang mata mo, lilinaw ang mata mo dito. Bakit? Kasi nga, ipapakita sa ng Diyos yung kanyang word, letter by letter. Diba? Letter by letter. Ang hina naman ng palakpak po natin. Diba? Diba? Letter by letter, ipapakita ng Diyos sa atin. Kaya importante nagdadala tayo ng Bible, mga kapatid. Alam nyo, ang covenant, hindi tayo tinuturuan maging tamad. Tandaan po natin, sa covenant ni Lord, tinatanggal niya ang katamaran. Bakit? Kasi ang katamaran ang pumipigil sa pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Ang kasunod ng katamaran ay kawalan disiplina. At ang kasunod ng kawalan disiplina ay kasalanan. Tandaan po natin yan. Kaya magkakasunod po yan. Kaya sa covenant ni Lord, ibinibreak niya lahat. Diba? Pag nagdala ka ng Bible, nagdala ka ng salita ng Panginoon, the covenant of God. Sa Old Testament nga talagang dinadala nila mismo, literally, yung covenant ni Lord. Yung Ark of the Covenant. Ang bigat noon, mga kapatid. Tayo, ganito lang. Yung Ark of the Covenant natin, hindi pa natin madala-dala. Di ba? Hindi pa natin mabuhat-buhat. Ang dami natin reason. Kuya Arnel, meron naman ako sa cellphone eh. Kuya Arnel, meron naman ako niyan sa
sa laptop eh. Meron naman yan sa church. Mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago ngayon, bukas at magpakailanman. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo siya, love Him with all your heart, with all your soul, with all your mind. And therefore, mahalin mo rin ang kanyang salita. Dalhin mo yung kanyang salita. Di ba? Dalhin mo yung kanyang covenant every time and then. Kaya nga po, kami po bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang nangangaral sa salita ng Panginoon, hindi po kami nawawala ng Bible. Di ba? Tanongin si Pastora Karen, tanongin si Pastor Bong, kung nawawala kami ng Bible, hindi kami nawawala ng Bible sa bag. Bakit? Kasi kailangan po namin ng Bible. Hindi dahil kami ay preacher, kundi dahil ito talaga ang buhay po namin. At ito din ang buhay ng bawat isang naririto sa loob ng lugar na to. Di ba? Sa loob ng lugar na to. Okay, dako na po tayo sa word. Napasobra po ako sa intro. Intro pa lang po yun. Gusto ko kasi bigyan emphasize sa inyo yung covenant. Pero ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang ating pong message ngayon, umaga, ay walang iba yun, the fear of the Lord. Mamaya, malalaman po natin, Pastor Arnel, ano kaugnayan nito sa covenant? Ano bang kinalaman nito sa covenant? Kayo mismo malalaman ninyo kung anong kaugnayan nito sa covenant mamaya. Habang ipinapangaral natin, itinuturo natin ang salita ng Panginoon. Ano ba yung the fear of the Lord? O sa Tagalog ay pagkakaroon, pakibalik muna po doon sa umpisa. Yun, pagkakaroon ng takot sa Panginoon. The fear of the Lord o yun, pagkakaroon ng takot sa Diyos. Tandaan po natin, sa mga anak ng Diyos, walang puwang ang takot. Totoo po yun. Walang puwang ang takot. Pero, kailangan magdigay tayo ng isang puwang. Ang puwang na yun ay ang takot sa Diyos. Huwag mong katakutan lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Kamatayan, sakit at karamdaman, kahirapan, sakuna, trahedya. Huwag mong katakutan yan. Even si Satanas ay huwag mong katakutan. Pero katakutan mo ang nag-iisang Diyos na buhay. Dahil yun ang dapat nating katakutan. Ang banal na takot sa Diyos. Diba? Ang banal na takot sa Diyos. Diba? Ito ang kailangan po natin ngayon, the fear of the Lord. Diba? Ano ba yung what is the fear of the Lord? Ano bang pakitagalog? May Tagalog ba yan? Wala? O, sige. What is the fear of the Lord? Ano ba yung takot sa Panginoon? Ano bang ibig sabihin ng takot sa Diyos? Di ba? Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, ang ibig sabihin ng fear sa Hebrew, ito po ay having reverence or respect to God. Ang ibig sabihin ng takot, ang banal na takot sa Panginoon, ang ibig sabihin po nito ay mataas na paggalang at respeto sa Diyos. Yun po ang takot. Hindi yung takot na tayo nanginginig kapag tayo lumalapit sa Diyos. Hindi yung takot na para pong na tayo po ay hindi napatawad sa ating mga kasalanan. Hindi yung takot na kapag tayo ay lumapit sa Diyos at tayo ay walang pananampalataya, ay tayo hindi kanyang tutugunin. Hindi po yun ang takot na sinasabi rito. Ang takot, ang ibig sabihin po nito, the word fear means having a reverence and respect to God. Mataas na paggalang at mataas na respeto sa Diyos. Tandaan po natin, ang paggalang at respeto, ito po ay pag-uugali. Kahit basahin niyo po ang Bible, makikita niyo sa Bible, yung honor, yung respect, yung reverence, iisa lang ang ibig sabihin yan. Di ba? At ito po ay pag-uugali. Ugaliin natin. Maging character natin, maging attitude natin, yung takot sa Panginoon. Yung takot sa Panginoon. Kasi kapag hindi po natin ito naging attitude, iba yung magiging attitude po natin. Lagi po tayong takot sa mundo. Takot dito sa ibabaw ng lupa. Well, in fact, ang sabi doon, the word fear means having a reverence and respect to God. Di ba?
Magkaroon tayo ng banal mataas na respeto, mataas na paggalang sa Diyos. Kaya nga po tayo kapag nakikipag-usap tayo sa Panginoon, kahit na siya'y kaibigan natin, na kahit na siya'y ama natin, hindi tayo nakikipag-usap na, Lord, para tayo nakikipag-usap sa tao lang. Kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos, tayo lumuluhod, tayo nagpapakumbaba, tayo ay pumipikit, tayo ay talagang may paggalang sa Panginoon. Bakit? Kasi yun ang banal na takot sa Kanya. Diba? Yun ang takot sa Kanya. Diba? Reverence. Mataas sa paggalang sa Panginoon. Ayaw mong gumawa ng kasalanan. Ayaw mong gumawa ng anumang bagay na hindi kalulugod ng Diyos. Ayaw mong gumawa ng mga bagay na kung saan hindi kalulugdan ng Diyos. Yun ang banal na takot. Yun ang takot sa Diyos. Diba? Pag ayaw mong gumawa ng anumang bagay na hindi kalooban ng Panginoon, yun ang takot sa Panginoon. Pero pag sa'yo, okay lang sa'yo ang kasalanan, okay lang sa'yo ang mga bagay na pakikipag-compromise sa mundo, okay lang sa'yo na hindi mag-pray, okay lang sa'yo na hindi magbasa sa salita ng Panginoon, okay lang sa'yo na gumawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, wala kang mataas na paggalang, wala kang mataas na respeto sa Diyos. Diba? Yun po ang ibig sabihin ng fear. Ng fear. Do you have the fear of the Lord? Ikaw ba ay may takot sa Panginoon? Ikaw ba ay may banal na paggalang at respeto sa Panginoon? Wala po tayong kinokondemn nito. Hindi tayo, ang word ni Lord, tandaan po natin, ang word ni Lord, ang covenant ni Lord, hindi tayo i-condemn kahit kailan. Pero ang word ni Lord, sinisiyasat tayo. Ang word ni Lord, ini-evaluate tayo. Ang word ni Lord, ang siyang magbibigay sa atin ng sincerity sa buhay po natin, kung tayo po ba talaga ay may totoong banal na takot sa Diyos. Diba? Kung totoo po ba tayo may takot sa Panginoon. Diba? Pastor Arnel, may takot ako sa Panginoon Kasi takot naman akong pumatay, takot naman ako magsinungaling, takot naman ako ng ganito, takot naman ako sa ganyan. Diba? Pero kung ikaw ay gumagawa pa rin ng mga bagay na maliliit na kasalanan, wala ka pa rin takot sa Panginoon. Tandaan po natin, maliit o malaking kasalanan sa harapan ng Panginoon ay kasalanan pa rin. Wala pong maliit o malaking kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ang lust sa harapan ng Panginoon ay parang adultery. Ang hatred sa harapan ng Panginoon ay parang murder. Iisa lang po yan. Diba? Kaya walang maliit, walang malaking kasalanan sa Panginoon. Ang kasalanan ay kasalanan sa Diyos. Kaya nga po ang ganda ng communion kanina Namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kasalanan sa Diyos. At kailanman hindi pwedeng ibigin ng Diyos ang kasalanan. Bakit? Siya'y Diyos na banal, siya'y Diyos na tapat, siya'y Diyos na matuwid, at higit sa lahat, sa Diyos na makapangyarihan. Diba? Kaya hindi niya mamahalin ang kasalanan. Ang kasalanan. Kaya nga, dapat evaluate po natin ang ating sarili. Meron po ba tayong takot sa Panginoon? Meron ba tayong mataas na paggalang sa Diyos? Kayo po makakasagot niyan. Ang bawat isa sa atin na makakasagot niyan. Pag humarap tayo sa Panginoon, sasabihin sa atin ng Panginoon, paano mo pinakita sa akin ang iyong respeto? Paano mo pinakita sa akin ang iyong paggalang? Of course, lahat tayo may sasabihin sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo meron bagay na sasabihin sa harapan ng Diyos. Pero ang Diyos, alam niya kung ang ating puso, ang ating kalooban ay totoo sa harapan niya. Kaya nga, the fear of the Lord, the fear of the Lord. Ito po yun kulang sa akin. Alam niyo po, nung elementary po ako, nung high school ako, at hindi ako nagbabasa ng Bible, hindi ako nagbabasa ng covenant ng Lord, hindi ako nagbabasa ng salita ng Diyos, ng salita ng Panginoon. Ang buhay ko walang pagbabago. Alam nyo, wala akong kasalanan na malaki. Ang lahat ng kasalanan ko maliliit. Malutong ako magmura,
nangongopya ako, kung ano mga ginagawa kong kalokohan, di ba? Kalokohan. At alam niyo po, doon ko naramdaman, talagang napakalayo ko sa Panginoon. Ang dami kong narinig na salita ng Panginoon. Salita ng Diyos magmula sa lolo ko, salita ng Diyos mula sa nanay ko, salita ng Diyos magmula sa Sunday school, salita ng Diyos sa mga pastor na nagsasalita sa akin. Pero hindi po ako nabago doon. Di ba? Bakit? Kasi wala po akong takot. Wala akong takot sa Diyos. Wala po akong katakot-takot sa Panginoon noon. Until such time na talagang magbuklat ako ng salita ng Panginoon. Buklatin ko yung salita ng Panginoon at doon ko naintindihan yung kanyang covenant. Doon ko naintindihan kung ano ba yung takot sa Panginoon. Kaya nga po, kung babasahin po natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa takot sa Panginoon? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa takot sa Panginoon? Kung babasa natin ang Psalms chapter 25, verse 14. Mga kapatid, basahin po natin ng sabay-sabay kasi medyo nakikita ko sa bawat isa na talagang parang pinaghihili yata ng boses ko ang iyong pong mga mata. Ang iyong mga mata. Kaya para magising-gising po tayo, basahin po natin ito lang sabay-sabay, mga kapatid. Psalms chapter 25, verse 14. Ready? 1, 2, 3. The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Diba? Ulitin po natin. 1, 2, 3. The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Diba? Sa Tagalog po, basahin po natin sa Tagalog. Ang Biblia 2001. Wala. Basahin ko lang po sa inyo. Sabi po rito sa ang Biblia 2001, ang pakikipagkaibigan sa Panginoon ay para sa natatakot sa Kanya at ang Kanyang tipan ay ipinapaalam niya sa kanila. Sa kanila. Ngayon, ano ba yung sinasabing the secret of the Lord? Kasi sa New King James Version, ang ginamit ay the secret of the Lord. Diba? Sa NIV version, ang ginamit ay confined. Diba? Sa New Living Translation, ang ginamit is friendship with God. Friendship with God. Pero ang pinakamaganda, ang pinakamainam ay yung New King James Version. Bakit? Kasi ang sinabi doon, the secret of the Lord. Diba? Ano bang ibig sabihin ng secret? The word secret in Hebrew, ibig sabihin nito ay so. So. Sabihin natin mga kapatid, so. So. Diba? Which means intimacy and friendship. Ang ibig sabihin pala ng secret, ito po ang sa Hebrew ay malalim na ugnayan, intimacy, malalim na ugnayan at matalik na pakikipagkaibigan. Kapag ikaw ay may takot sa Panginoon, di ba? Kapag ikaw ay may banal na takot sa Diyos, yung sekreto ng Diyos, ipapahayag niya sa iyo. Yung kanyang kaisipan, yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin, yung kanyang gusto, ay ipapahayag niya sa iyo. Tandaan po natin, ang Diyos ay persona. At bilang persona, meron siyang kalooban, meron siyang pag-iisip, meron siyang puso, at meron siyang damdamin. At ito po ay ipapahayag niya sa atin. Di ba? The secret of the Lord. Ang sekreto ng Panginoon, ibig sabihin nito, intimacy and friendship. Malalim na pakikipag-ugnayan. Alam niyo po, pag sinabing malalim na pakikipag-ugnayan, iba to sa pakikipag-usap. Kasi pag napag-usap ka sa isang tao, sa tao ka nakapag-usap, pag napag-usap ka sa kanya, madalian lagi. O kaya, hindi mo na iniisip kung minsan kung anong sasabihin mo. Pero kapag sinabing malalim na ugnayan, talagang sasabihin mo sa kanya kung ano ang laman ng puso mo. Sasabihin mo sa kanya kung ano ang laman ng isipan mo. Hindi ba napakaganda noon na kapag ang Diyos ang naglahad sa iyo ng kanyang isipan? Di ba napakaganda na sabihin sa atin ng Panginoon kung ano ang laman ng kanyang kalooban? Di ba? Kasi ang pinapakinggan natin
kung anong laman ng kalooban ni Sharon Cuneta, ni Wilma Santos, ng kung sino-sinong tao, di ba? Ang alamin mo, ano bang kaisipan ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang puso ng Diyos? Ano ba ang nais ng Diyos? Di ba? Yung malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, all throughout the month of August, ang covenant po ay pinag-aaralan po natin. Pero tayo po ba ay nagkaroon na po ba tayo ng intimacy with God? Naging kaibigan na ba taga natin? Matalik na kaibigan na ba natin talaga ang Diyos? Ipinahayag na ba talaga sa ng Diyos yung kanyang sekreto? O yung sekreto ng Diyos hanggang ngayon sekreto pa rin para sa'yo? Dahil marami ka pa rin tanong, marami ka pa rin alinlangan, marami pa rin nagpapahirap sa'yo, marami pa rin bagay na nagbibigay sa'yo ng pagkatalo. Mga kapatid, mga minamahal, it's about time na malaman natin yung sekreto ng Panginoon. The fear of the Lord, kailangan natin maintindihan na para malaman natin kung ano yung takot sa Panginoon, kailangan natin malaman yung sekreto ng Diyos. Di ba? Ipapahagi yung sekreto ng Diyos, yung sekreto niya sa atin. What will God do to those who have the fear of the Lord? Ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong may takot sa Kanya? Di ba? Ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong may takot sa Kanya? Mga minamahal, mga kapatid, kapag ang anak mo, nararamdaman mo, nakikita mo, na siya ay mataas ang paggalang sa iyo, mataas ang respeto sa iyo, sumusunod sa iyo. Nagagalit ba kayo o natutuwa kayo? Lakasan po ninyo. Lakasan po ninyo. Gising na gising kayo. Natutuwa, di ba? Walang magulang na ang anak ay masunurin, ang anak ay talagang mataas ang respeto sa kanya, ang anak ay talagang punong-puno ng paggalang sa kanya, na magagalit sa anak. Walang matinong magulang na magagalit sa kanyang anak. And then, ganun din sa Panginoon. Kapag tayo po ay mataas ang ating pong paggalang sa Panginoon, mataas ang ating pong respeto sa Diyos, di ba? Matutuwa sa atin ang Panginoon. At kapag natuwa sa atin ang Diyos, dito po yung papasok. The Lord will show them His covenant. Di ba? Sabi po sa Psalms 25 verse 14, di ba? The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Di ba? His covenant. Ipapahayag ng Diyos sa atin, ipakikita ng Diyos sa atin kung ano ang kanyang pangako, kung ano ang kanyang tipan, kung ano ang kanyang nais niya sa iyo. Ginawa niya to kay Abraham. Ginawa niya to kay Isaac. Ginawa niya to kay Jacob. Ginawa niya to kay Moises. Ginawa niya to kay Joseph. Ginawa niya to kay Paul. Ginawa niya to sa mga lalaki ng Diyos, sa mga babae ng Diyos sa Biblia, at gagawin niya rin to sa atin. Di ba? Gagawin niya rin to sa atin. He will show His covenant. Ang kailangan ng Diyos, makita sa ating banal na takot sa Kanya. The word show in Hebrew is yauda. Sabi nga po natin, yauda. Ulitin po natin, yauda. Hindi po loida, yauda. Yauda. Okay? Iba po yung loida sa yauda. Okay? Yauda, ang ibig sabihin po ng yauda is which means to reveal and make known His covenant. To reveal and make known His covenant. Alam niyo po ganito, no? Maraming mga anak ng Diyos, tayo po bilang mga anak ng Diyos, nananalangin po tayo lagi, Lord, i-reveal mo sa akin kung anong kalooban mo. Lord, i-reveal mo sa akin ang purpose mo sa buhay ko. Lord, i-reveal mo sa akin kung anong gagawin ko sa buhay ko. Lord, i-reveal mo sa akin yung mga bagay na nais mo para sa akin. Lagi tayo nananalangin ng ganon. Di po ba?
Dadalangin natin, Lord, kalooban mo ba sa akin itong negosyong ito? Lord, kalooban mo ba sa akin itong hanap buhay na to? Lord, kalooban mo ba sa akin itong trabaho na to? Lord, kalooban mo ba sa akin itong lalaking ito? Lord, kalooban mo ba sa akin itong babaeng ito? Lord, kalooban mo ba mag-abroad ako? Lord, kalooban mo ba na pumunta ako, na manatili ako sa Pilipinas? Lord, kalooban mo ba na yumaman ako? Lord, kalooban mo ba? Ang dami natin tinatanong sa Panginoon. Tinatanong natin sa Panginoon, Lord, reveal yourself to me. Di ba? Reveal yourself to me. Pero hindi ka nagbabasa ng kanyang covenant. Hindi ka nag-meditate ng kanyang salita. Hindi ka nag-aaral ng kanyang salita. And how can God reveal Himself to you? Di ba? Paano ipapahayag ng Diyos sa iyo yung kanyang covenant? Wala kang takot sa Kanya. Ni isang page man lang sa Bible, hindi ka man lang magbuklat. Kahit John 3:16, hindi mo pa memoryado. Kahit John 14:6, hindi mo pa memoryado. Mga kapatid, hindi ko kayo kinokondemn. Nilagay ko lang kayo kung ano talaga yung salita ng Panginoon. Diba? Kasi the Lord will show His covenant. His covenant. Bumalik tayo sa salita ng Diyos. Bumalik tayo sa tipan ng Diyos. Bumalik tayo sa pagkatakot sa Diyos. Doon tayo bumalik. Diba? Doon tayo bumalik at doon tayo manatili sa takot natin sa Panginoon. Igalang natin ng Diyos. Sundin natin yung kanyang covenant. Diba? God will show His covenant to us. Reveal. Kaya nga po, ang mga cell group leader, ang mga pastor, ang mga evangelist, ang mga missionaries, ang mga prayer po ng bawat isa, lahat na naglilingkod sa Panginoon, maging tayo naglilingkod sa Panginoon, bago tayo magsalita sa tao, sabi natin, Lord, tulungan mo ako, ipahayag mo sa akin yung salita. Pero kapag alam mo yung covenant ni Lord, kapag alam mo yung salita ng Panginoon, kapag alam mo yung pangako sa ng Panginoon, hindi na gano'n ang sasabihin mo sa Panginoon, nasasabihin mo sa Kanya, Lord, help me to preach your covenant to them. Help me to teach your covenant to them. Help me to encourage your word upon them. Bakit? Kasi alam mo na kung anong sasabihin mo. Kasi alam mo yung covenant ni Lord sa buhay mo. And therefore, kayang-kaya mong sabihin, kayang-kaya mong ituro, kayang-kaya mong ipaliwanag, kayang-kaya mong ipasa, kayang-kaya mong ipamuhay ang covenant ni Lord sa buhay mo. Dahil meron kang takot sa Kanya. Di ba? Oh, hallelujah. When there is a revelation of God's covenant, when there is a revelation of God's covenant, what will happen to those who have the fear of the Lord? Hindi muna po yan. Huwag muna po yan. What will happen to those who have fear of the Lord? Diba? Anong mangyayari? Kapag alam mo na yung, na-reveal na sa yung covenant ng Lord, diba? Na-reveal na sa iyo yung covenant ni Lord, nahayag na sa iyo yung kalooban ni Lord, yung kanyang purpose, yung kanyang agreement, yung kanyang treaty, yung kanyang pangako, yung kanyang tipan. Ano ang mangyayari sa iyo bilang ikaw ay meron banal na takot sa Panginoon? What will happen to you if you have the fear of the Lord? Alam niyo po, ang takot sa Panginoon, ang pinaka-exciting moment sa buhay ng isang tao. Mas exciting pa to kasi sa ikinakasal ka. Mas exciting pa to kasi doon sa nagdibo ka. Mas exciting pa to kasi doon sa nag-birthday ka. Ang pinaka-exciting sa buhay ng isang tao is the moment na ikaw ay nagkaroon ng banal na takot sa Panginoon. Kasi doon ka magsisimula. Doon ka magsisimulang maging progresibo, maging sumusulong, at talagang energetic ang pagkilos mo sa Panginoon. Bakit? Kasi meron kang banal na takot sa Panginoon. Di ba? Meron kang banal na takot sa Diyos. Kung babasahin po natin doon sa ating pong sa salita ng Panginoon, ang unang-unang pwedeng mangyari sa iyo kapag ikaw ay may banal na takot sa Panginoon,
There will be a sincere love for God. There will be a sincere love for God. Mayroong katiyakan ng tapat na pag-ibig sa Diyos sa kanyang buhay. Ang unang-unang nangyayari sa isang tao kapag meron ba na natakot sa Panginoon, nakikita sa kanya yung totoong o sinsirong pag-ibig ng Diyos sa kanya, pag-ibig sa Diyos sa kanya pong buhay. Diba? Kung babasa natin ang Psalms 103, verse 17 hanggang 18, mga kapatid, basahin po natin ito. Yung parang nagtanghalian na tayo kahit mag-aalas 11 na. Diba? Yung basahin natin ito ng malakas. Ready? 1, 2, 3. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children. Di ba? May Tagalog version po ba yan? Ayun. Basahin po natin sa Tagalog para manamnam po natin. Ready? 1, 2, 3. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggang sa walang hanggan, para sa natatakot sa Kanya, at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Hindi sa Tagalog, puro hanggan. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggang sa walang hanggan, para sa natatakot sa Kanya, at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Ang tindi. Alam niyo sa Tagalog, matindi rin yung komisyon pagka-translate nila. Puro hanggan. Kasi nga, walang hangganan. Walang hangganan ang gagawin ng Diyos sa iyo kapag ikaw ay totoo ang pag-ibig mo sa Diyos dahil ikaw ay may banal na takot sa Panginoon. Di ba? Kapag ikaw ay may banal na takot sa Panginoon. Di ba? Maalala ko lang po ito. Yung totoo at sincerong pag-ibig sa Diyos. Remember si Joseph. Hindi po si Brother Joseph na nasa likod. No? Si Joseph na nasa Biblia sa Genesis. Si Joseph po. Si Joseph ay talagang makikita po natin yung kanyang buhay. Kung alam ko na alam niyo ang kwento niya na sa kanya pong pagkabata, siya po ay kinaigitan ng kanyang mga kapatid. At talagang dahil sa sobrang inggit ng kanyang mga kapatid, pinatangkaan ng kanyang buhay. Pero dahil yung isang kapatid niya ay talagang nagkaroon ng habag sa kanya, sabi, ipagbili lang natin, kaya ipinagbili siya. At yung pinagbili siya, napunta siya, naging alipin siya sa ibang lugar, sa lugar ng Ehipto. Diba? At nung maging alipin siya ay talagang tinukso pa ng asawa ng kanyang amo na si Potiphar. Diba? Si Potiphar. At dahil doon, gumawa na siya ng tama, nakulong pa siya. At nung makulong siya, akalain mo, gumawa siya ng tama doon. Nagpahayag siya ng, kumbaga, yung panaginip ng dalawang lalaki, yung baker at yung cupbearer, ay ipinaliwanag niya. Pero nakalimutan siya ng mga tao na yun. Until such time na nanaginip yung paraon, yung Pharaoh, at naalala siya at pinatawag siya. Diba? Alam natin yung buong kwento na yon. Sa mga bagay na nangyari sa buhay ni Joseph, ni Jose, wala kang makikita sa kanyang pagreklamo. Wala kang nakita sa kanyang ni anuman murmuring, ni anuman reklamo, ni anuman mga bagay na sinabi patungkol sa Diyos. Talagang ang kanyang pag-ibig sa Diyos, ang kanyang katapatan sa Diyos, ang kanyang pag-ibig sa Diyos ay sincero. Up to the point na yung asawa ni Potiphar, nung kanyang boss, ay talagang nagkagusto sa kanya. Alam nyo, yung asawa ni Potiphar, pag asawa ka ng isa sa pinakamataas na tao ng panahon na yun, hindi basta-basta yun. Talagang makikita mo kung gaano kaganda yun. Mas maganda pa yung kay Amalia Puentes, kahit kaninong babae, di ba? Kasi nga, talagang maganda yun. Di ba? Pero alam nyo, si Joseph, hindi siya nagpatukso doon kahit tinutukso siya ng asawa ni Potiphar. Ano nangyari? Ano sabi ni Joseph doon sa asawa ni Potiphar? Sabi niya,
Bakit ko gagawin ang ganyang bagay? Ang karumal-dumal na bagay na yan. Yung thinking po ni Joseph, hindi niya pa ginagawa yung kasalanan para sa kanya karumal-dumal na. Nakuha niyo po? Hindi niya pa ginagawa yung kasalanan para sa kanya karumal-dumal na. Diba? Ganon yung thinking ni Joseph. Ganon katindi yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Ganon katindi yung pagmamahal niya sa Diyos. Ganon katindi yung kanyang takot sa Diyos. Ganon katindi yung kanyang talagang pagsunod sa Panginoon. Na hanggang up to the point na talagang yung asawa ni Potiphar ang nang-rape sa kanya. Di ba? Kung babasahin natin, asawa ni Potiphar talagang lumapit sa kanya. Talagang nagubad sa harapan niya, pero hindi niya ginawa. And take note, ang sabi ng Biblia, araw-araw kinukulit si Joseph. Pero araw-araw lumalayo si Joseph sa asawa ni Potiphar. Tayo araw-araw nasa tukso. And araw-araw minsan bumibigay tayo. Di ba? Mga kapatid, kapag sincero ang pag-ibig mo sa Diyos, dahil meron kang banal na takot sa Kanya, kamukha ka ni Joseph. Di ba? Magiging kamukha ka ni Joseph. Bakit? Kasi ang daming pagsubok na pinagdaan ni Joseph. Biruin mo, hinulog ka na sa balon. Di ba? Ang lalim ng balon, hindi ka na nga makahinga. Tapos, wala ka namang kasalanan, nakulong ka pa. Di ba? Nakulong ka pa. Hindi mo akalain na magmula doon sa mga bagay na yon, magiging kanang kamay pa siya ng pinakamakapangyarihan tao sa ibabaw ng lupa. Dahil ang Ehipto, ang pinakamakapangyarihang bansa ng panahon na yon, parang Amerika. And take note, si Joseph lang po ang kauna-unahan gobernador ng Ehipto. Bakit po? Kasi ang paraon lang ang pinakamataas at namamahala sa panahon na yon sa lugar ng Ehipto. Wala siyang kinukuhang assistant, wala siyang kinukuha ni anuman. Pero dahil sa gawa ng Diyos sa buhay ni Joseph, dahil sa kaluguran ng Diyos sa buhay ni Joseph, nagkaroon ng gobernador. Naging pangalawa siya sa paraon. Pwede niya nga niyang palitan yung paraon eh. Kaso nga lang, baka hindi siya maintindihan ng mga Ehipto kasi siya ay Hudyo. Diba? Dahil siya ay Hudyo. Diba? Ganong katindi ang ginawa ng Diyos kay Joseph. Diba? Ganong katindi ang ginawa ng Diyos kay Joseph. Bakit? Dahil sa sinsirong pag-ibig niya sa Diyos. Dahil sa banal na takot niya sa Diyos. Dahil sa takot niya sa Diyos. Dahil yung covenant ni Lord, yung salita ng Diyos sa buhay niya, iningatan niya. Hindi niya pa ginagawa yung kasalanan, karumal-dumal na sa kanya. Tayo, nagawa natin yung kasalanan kung minsan, ayaw pa natin magsisi. Lord, hindi ko to kasalanan niya to. Di ba? Kasalanan niya to. Kamukha ni Eva. Tantanungin siya ng Diyos, di ba? Bakit mo kinain yung prutas? Kasi po binigay sa akin ng ahas. Di ba? Tantanungin si Adan, bakit mo kinain to? Kasi po yung babaeng binigay mo sa akin, binigay sa akin. Nagturuan na silang tatlo. Di ba? Nagturuan silang tatlo. Pero kay Joseph, hindi niya pa ginagawa yung kasalanan, karumal-dumal na. Basahin niyo po ang Biblia. Nakasulat po yun. Nakasulat po yun. Ganun katindi yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga po, nung binubulay-bulay ko tong message na to, Lord, sino ba magiging example ko dito? Wala naman akong example na makita dito. Pinalala sa akin ng Diyos si Joseph. Di ba? Ganun katindi kasi ang buhay ni Joseph. Diba? Pangalawa, una, there will be a sincere love from God. Di ba? Magkakaroon ng katiyakan ng tapat na pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay. Pangalawa, there will be a safe refuge for God. A safe refuge for God. Mayroon katiyakan ng kanlungan mula sa Diyos para sa Kanya at sa Kanyang salita. Yung the word kanlungan, test ko lang po. Yung the word kanlungan, refuge, shelter, saan yung madalas mo nababasa yan sa Bible?
Sinasabi ko na nga ba ang dami talaga nagbabasa ng Bible dito. Mababasa niyo lagi yan sa Psalms, sa awit. Kalungan, panangga, sa kalasag, sandigan, di ba? Sandigan. Makikita niyo lagi sa Psalms. Bakit? Kasi nga, ang sumulat ng Psalms ay si David. At ang pinakamatinding example na talagang ginawa niyang kanlungan ang Diyos sa buhay niya. There will be a safe refuge sa buhay niya. Walang iba kundi si David. Kasi si David, napakarami niyang kaaway. Talagang lahat ng tao kaaway niya halos nung kanyang kapanahunan. Lalo-lalo na nung tanggapin niya yung consequence ng kanyang kasalanan. Di ba? Maging sarili niyang anak, talagang pinagtatangkaan ng kanyang buhay. Di ba? Pero ano sabi niya? Di ba? Ang Diyos ang aking kalasag. Ang Diyos ang aking kanlungan. Basahin po natin Proverbs chapter 14, verse 26 sa Amplified Bible. Di ba? Sige, ready? 1, 2, 3. In the reverent fear of the Lord, there is a strong confidence, and His children will always have a place of refuge. Di ba? A place of refuge. Kapag meron tayong banal na takot sa Panginoon, kapag ang covenant ni Lord ay tinatago natin sa ating puso, sa ating isipan, tayo po lagi ay meron pong ligtas na kanlungan. Sa buhay po natin, mga kapatid, mga minamahal, hindi maiwasan na laging may nag-o-oppose sa atin. Laging may opposition. Basahin niyo sa Bible, every time na may gagawin ng Diyos, may gagamitin ng demonyo para mag-oppose. Di ba? Kasi ang opposition ay hindi po mawawala. Tandaan po natin. Kahit na ikaw na ang pinaka-manly, godly man of God, godly woman of God, laging mag-o-oppose sa'yo. Bakit? Kasi may ginagamit ang demonyo para mag-oppose sa'yo. And therefore, kailangan mo ng safe refuge. Di ba? Kung totoo ang pag-ibig mo sa Panginoon, kung totoo ang banal na takot mo sa Panginoon, at alam mo yung kanyang covenant, alam mo kung sino ang kanlungan mo. Di ba? There will be a safe refuge for you. Di ba? Sa kanya ka manganganlong. Di ba? Kapag may matinding banta ng kahirapan, hindi ka pupunta sa bangko o kahit sa Bombay o kahit kanino, pupunta ka sa Diyos. Di ba? Hindi ka, pag ikaw ay may matinding banta sa kalusugan mo at sinabi ng doktor, hanggang dito ka na lang. Di ba? Hindi sasabihin mo sa doktor, hindi yan ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa akin, aabot ako sa deadline. Di ba? Matatapos kung dapat kong tapusin. Di ba? Alam natin yung ating kanlungan. Alam natin yung ating refuge, kung sino ang ating pong refuge. Walang iba kundi ang Diyos. Kapag may banal na takot tayo sa Kanya, even the devil, kahit si Satanas, hindi tayo po pwedeng galawin. Ang covenant ni Lord sa atin, mananatili magpakailanman. Laging sinasabi ng ating pastor, at lagi ko rin po sinasabi sa inyo, at ito din po ay nakasulat sa salita ng Panginoon, the covenant of the Lord is from everlasting to everlasting. Diba? Ito po ay magpakailanman. Wala tong oras, wala tong buwan, wala tong panahon, wala tong petsa, kundi ito po ay panghabang panahon. And therefore, dapat siya ang ating kanlungan. Siya ang ating shelter. Siya ang ating refuge. Diba? Yung ating refuge. Na kapag tayo ay nangangamba, takbo ka agad sa refuge mo. Kapag ikaw ay nag-aalinlangan, takbo ka agad sa refuge mo. Kapag ikaw ay nadidiliman, takbo ka agad sa refuge mo. Kapag ikaw ay nanlalabo yung paningin mo, wala kang makitang malinaw, takbo ka agad sa refuge mo. Diba? Alam ko, naiintindihan niyo ang ibig kong sabihin. Na sa mundong ito, napakaraming problema, napakaraming pagsubok, napakaraming trials, napakaraming pressure. Di ba? O ako lang nakakaranas noon, kayo ay hindi. Di ba? Lahat tayo nakakaranas po noon. Di ba? Lahat tayo nakakaranas noon. At kailangan po natin ng refuge. Kailangan natin ng matibay na muog sa buhay po natin. At kailangan po natin na magkaroon ng banal na takot sa Panginoon. Sapagkat ang pangako niya, pag may banal na takot tayo sa Panginoon, meron tayong refuge. Di ba? Pangatlo,
Ito yung gusto ko talaga dito eh. At alam ko na ito yung gusto niya rin. Di ba? Itong pangatlo. Sabi doon, basahin po natin. Ready? 1, 2, 3, go. There will be assured wealth and riches from God. Ulitin po natin. Yung talagang nag-almusal na tayo at nagtanghalian na tayo at talagang, kasi word ni Lord to eh. Pangako ni Lord to eh. Covenant ni Lord to eh. Kaya nga, tayuan po natin to. Amen? Itong word na to ay hindi po sa langit. Ang word na to ay ibinigay dito sa ibabaw ng lupa para tayo po ay makamtan natin to dito sa ibabaw ng lupa. Ready? 1, 2, 3. There will be assured wealth and riches from God. Diba? Mayroon katiyakan ng kayamanan mula sa Diyos para sa kanyang pamilya. Diba? Para sa kanyang pamilya. Meron pong tiyak na kayamanan at wealth and riches. Kayamanan, parehong kayamanan, ibig sabihin po niyan, di ba? Kayamanan from God, di ba? Ibig sabihin niyan, dito po yan sa ibabaw ng lupa. Kasi ang thinking po natin lagi, pag pinag-uusapan yung riches, pag pinag-uusapan yung wealth, ang lagi natin iniisip, oo, mayaman ako sa langit. Tandaan po ninyo to sa Book of Revelation, ang sabi sa isang church doon, sabi niya, mahirap ka pero hindi ka mahirap, mayaman ka. And therefore, tayo po ay mayaman. Hindi lang natin alam at hindi natin ginagamit sapagkat hindi natin alam kung ano yung covenant ni Lord sa atin. Hindi natin alam kung ano ang kapalit ng takot sa Diyos. Ang kapalit ng takot sa Panginoon ay riches and wealth. Diba? Kapag meron tayong riches, kapag meron tayong takot sa Panginoon, kaya walang masama sa pagyaman, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, tayo po'y umunlad. Ang gusto ng Diyos, tayo po'y umasenso. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay maging mayaman. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay talagang palago ng palago sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Ang problema lang, hindi natin tinatayuan yung covenant ni Lord, yung takot sa Kanya. Yung takot sa Kanya. Kaya, wag natin sisihin ng mga mayayaman kung bakit sila mayaman. Ang gawin po natin, tayo po'y tumayo sa salita ng Panginoon para tayo ay yumaman. Di ba? Tayuan po natin yung covenant ni Lord sa atin. Remember Deuteronomy chapter 8, verse 18? Di ba? God has given us the power to get wealth. Di ba? Remember that the Lord has given us the power to get wealth para yung covenant niya ay talagang makamtan po natin. Tandaan po natin mga kapatid, walang tao na nanatili sa covenant ni Lord, walang tao na may banal na takot sa Panginoon na namuhay sa kahirapan. Si Abraham, siya po ang pinakamayaman lalaki sa ibabaw ng lupa sa kanya pong kapanahunan. Sa kanyang kapanahunan. Diba? Si Isaac sa kanyang kapanahunan, siya po ang pinakamayaman lalaki sa kanya pong kapanahunan. Si Jacob sa kanyang kapanahunan, siya po ang pinakamayaman lalaki sa kanyang kapanahunan. Basahin niyo po ang Bible. Hindi ba kayo nagtataka? Doon sa Book of Genesis, na nung si Joseph ay maging kanang kamay ng Paraon, at siya ay nag-imbak ng mga pagkain sa 7 taon, sa 7 taon na kasaganaan, kasi 7 taon na kahirapan at 7 taon na kasaganaan. Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit noong panahon na yon, ang sabi ng Biblia, laganap ang kahirapan sa buong mundo. Sa buong mundo. At maging ang mga Israelita ay talagang nakaranas ng kahirapan. Pero alam niyo po, ang angkan ni Jacob ay pumunta sa Ehipto para bumili ng pagkain. Sapagkat ang sabi ni Jacob, bumili ka ng pagkain sa Ehipto. Di ba? Sa Ehipto. Hindi ba naisip, hindi ba sumagi sa isipan ninyo, laganap ang kahirapan, wala talagang makita mga bagay na pwede kang pambili. Pero bakit si Jacob? Inutusan niya ang kanyang mga anak na bumili ng pagkain sa Ehipto. Dahil meron siyang pambili. Meron siyang pera. Meron siyang
gamit para makabili. Ganong katindi ang sinasabing riches and wealth from God. Na ang buong mundo naghihirap na. Pero ikaw, meron ka. Bakit? Kasi meron kang banal na takot sa Panginoon. Diba? Meron kang banal na takot sa Panginoon. Pinag-isipan ko to. Sabi ko, Lord, bakit bibili and take note, ang kanilang ni Jacob, ang sinabi sa Biblia, pumunta sa Egypt. Walang ibang Israelita na nakapunta sa Egypt noong panahon na yun, noong matinding. Ibig sabihin, wala silang pambili. Ibig sabihin, wala silang ipapalit sa mga pagkain na kukunin nila sa Ehipto. Ganun katindi ang kahirapan noon. Pero si Jacob, meron po siyang pambili. Diba? Meron siyang pamalit. Meron siyang pamalit sa mga pagkain. Kaya sana maintindihan po natin, kapag may covenant si Lord sa iyo, hindi ka po pwedeng pabayaan ni Lord. Di ba? Hindi ka po pwedeng pabayaan ni Lord. Kahit ang buong mundo, ang buong ekonomiya natin, ang ekonomiya ng buong mundo ay bumaksak na. Pero ikaw, itinatayo pa ng Panginoon. Di ba? Kasi may covenant si Lord sa iyo. Di ba? May covenant si Lord sa pamilya mo. May covenant si Lord. Bakit? Meron kang takot sa Kanya. Di ba? Meron kang takot sa Kanya. Laging sinasabi ng ating pong pastor, kasi, kinukul ko lagi si pastor. Bakit? Kasi, yun naman taga narinig natin. Doon naman tayo nakakarinig sa ng Panginoon. Baka sabihin niya sa akin, si pastor, puro si pastor na lang. Diba? Kinukul ko si pastor. Kasi yun naman talaga nasa word ni Lord. At yun naman talaga, ang lagi sinasabi ni pastor na, yung kahirapan, diba? Hindi natin dapat yakapin. Diba? Ang kahirapan ay hindi natin dapat yakapin kasi may covenant tayo kay Lord. Diba? Kaya nga, nun si Jacob, sa panahon ni Jacob, nakabili siya ng pagkain. Walang nakakabili ng pagkain nun. Pero si Jacob may pambili. Come to think of it. Paano nangyari yun? Inutusan niya kanyang mga anak na bumili. Hindi manghingi, kundi bumili. Diba? Bumili. Kaya ito po yung tatlong bagay kapag meron po tayong covenant kay Lord o meron tayong banal na takot sa Panginoon. Unang-una, there will be a sincere love from God. Mayroon katiyakan ng tapat na pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Pangalawa, there will be a safe refuge from God. Meron tayong ligtas na kanlungan sa Diyos. Pangatlo, there will be a sure wealth and riches from God. Mayroong katiyakan ng kayamanan mula sa Diyos para sa kanyang pamilya. Ihabol ko lang po sa inyo. Ang covenant po ni Lord ay, although na ito ay personal, pero laging damay ang pamilya mo. Tandaan po natin to. Laging nakadamay lagi ang pamilya mo sa covenant ni Lord. Although na ito ay personal, pero laging, kay Abraham, si Abraham, ang pinagpala ng Diyos, hindi lamang sa Abraham, kundi ang kanyang pamilya. Kay Isaac, ang pinagpala ng Diyos, hindi lamang sa Isaac, kundi ang kanyang pamilya. Si Jacob, ang pinagpala ng Diyos, ay hindi lamang sa Jacob, kundi ang kanyang pamilya. In the same way, kapag nagkasala ka sa Diyos, hindi lamang ikaw ang napapurasahan, kundi pati ang pamilya mo. Basahin niyo sa Bible, yung si Akan ay magkasala sa Diyos. Sa Joshua, ang pinatay, hindi lamang si Akan, kundi ang kanyang buong pamilya. Walang kinalaman yung pamilya, pero nadamay. Di ba? Nadamay. Choose. Tayo po ba ay papasok sa takot sa Panginoon, sa covenant kay Lord? O tayo po ba ay mamumuhay sa kasalanan? Tandaan po natin, laging kadamay ang pamilya po natin sa lahat ng desisyon natin, whether we like it or not. Diba? Kahit ayaw mo, kahit gusto mo, laging kadamay ang pamilya mo sa personal relationship mo kay Lord. Kaya ako naglilingkod sa Panginoon, hindi lamang dahil gusto kong maglingkod sa Panginoon, kundi nais ko na ako at ang aking pamilya, ang aking angkan ay pagpalain ng Diyos. Diba? Diba? Pagpalain ng Panginoon.
At ito po yung conclusion, mga kapatid. Tapos na po tayo. Okay? Basahin po natin yung Proverbs chapter 22, verse 4 sa New King James Version. Sabi po doon, by humility in the fear of the Lord are riches and honor and life. Ulitin po natin. Ulitin ko na po sa inyo. Ako na po magbabasa para hindi na po kayo mapagod. Di ba? By humility in the fear of the Lord are riches and honor and life. Mga kapatid, sa Diyos, wala ka nang hahanapin pa. Riches, honor, and life. Di ba? Kayamanan, honor, ano ba Tagalog ng honor yun? Karangalan at buhay. Buhay. Di ba? Alam nyo, ang pinakamaganda dyan yung buhay. Kasi minsan kasi, kaya nga hinahabol yung buhay dyan eh. Minsan kasi may kayamanan ka na, may karangalan ka, pero wala kang kabuhay-buhay. Oh. Merong mayayaman na meron pong kayamanan at merong karangalan, pero walang kabuhay-buhay. Empty yung kanilang buhay. Bakit? Kasi walang takot sa Diyos. Pero sa takot sa Panginoon, sa covenant mo kay Lord, package deal po yan. Kayamanan, karangalan, at buhay. Pag sinabing buhay, nandun ang lahat. Kapayapaan, kagalakan, pag-asa, lahat. Kagalakan, nandun ang lahat. Kasi buhay ka. Diba? Buhay ka. Kaya nung binabasa ko itong Proverbs 22 verse 4, sabi ko, Lord, ito ang kaibahan namin. Ito ang kaibahan namin sa mga mayaman na talaga dito sa ibabaw ng lupa. Pwedeng magkaroon sila ng riches, pwede sila magkaroon ng honor, pero yung life, mahirap yon. Kasi ang life, ibinibigay lang ng Panginoon sa mga taong may covenant sa Kanya. Diba? Naniniwala sa Kanya, sa mga taong may takot sa Kanya.